Hi Dora Faith Manga! Good afternoon! Happy 20th anniversary sa mga ka-youth natin. I am happy na nabigyan ako ng ganitong pagkakataon na makapagbahagi ng konting word of God sa inyo. And I hope all is well with you guys. No, for those of you na hindi ako kilala, you can call me Ate Mean. No? Tulad ninyo, bungal din ako ng panalangin at tatapat ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At syempre, ngayong hapon, masaya ako na nakikiisa at nakikigalak talaga sa pagdiriwang ninyo ng araw na to. Nung sinabi sa akin ni Ate Ninang Abby yung theme ninyo, from Galatians 6:7-9, sabi doon, your harvest is in your seed. And I pray about it, and the Holy Spirit gave me 3 special S. No, napakasimple lang ng mensaheng binigay niya sa akin. Unang-una, yung seed. Pangalawa, season. At saka yung pangatlo is yung security. So, yung una yung seed. Bakit mahalaga yung seed? Kasi, di ba pag nagtanim ka, isa sa dapat mo i-consider para malaman mo yung outcome ng crop mo is yung seed. Diba? Kung ano yung tinatanim natin sa puso't isipan natin, malaking factor yon. Kung ano yung magiging outcome ng pagkatao natin, kung ano yung magiging outcome na kumbaga, kung ano yung magiging harvest natin in the future. So, kailangan alam natin kung ano yung magandang seed at saka yung talagang hindi tayo nadideceive, no? Ngayon nakakalungkot na, 'di ba? All over the news ang nasa feed natin is yung mga crime, 'di ba? Yung mga hindi mga magagandang nangyayari, especially sa mga schools natin. At ang nakakalungkot, involved doon yung mga kabataan natin. Masyado na tayong kumbaga yung enemy talaga is one of the ina-attack nila is tayong mga kabataan. So we have to be vigilant, no? We have to be kumbaga handa, no? Kumbaga i-filter natin kung ano yung finifeed natin sa puso at isipan natin. Kasi ngayon, napakaraming umaagaw ng atensyon natin. Nandyan yung social media, meron tayong mga online games, and syempre yung peer pressures, hindi nawawala yan. So, isa talaga sa kailangan nating bantayan is yung seed na eventually mag-grow sa puso natin at sa isip natin. So, pangalawa is yung season naman, di ba? Wala naman sa ating nagtanim na after an hour or after a day is nag-harvest ka agad. It will take time, it will take a month, it will take a years, no, para makuha natin yung harvest. Kumbaga, para makuha natin yung bunga ng itinatanim natin. And hindi naman tayo pare-pareho ng season. May season na malungkot, may season na puro challenges, may season din naman na happiness at saka victory. Pero ang kagandahan dun sa season na yun, kahit anong mangyari, no, alam mo na nandyan ang Lord. Andyan yung guidance ng Lord para sa isa't isa. And then the last is yung security. Because wala akong ibang maisip na kahit anong bagay na alam mo kaagad na outcome, victory. No, panalo ka kaagad. Ang Lord lang, no? Kahit there will be challenges along the way, kahit anong mangyari, pag kay Lord ka, panalo ka. Not because we are all worthy, but because mahal na tayo, di ba? For the sake na kinuha lahat niya ng kasalanan natin para maligtas tayong lahat. So, dun sa tatlong binahagi kong sa inyong let me share with you my testimony. Ang dami kong testimony na mai-share sa inyo, pero the Lord leads me to my current situation, and I want you to encourage, and I want you to see how faithful and great the Lord is, no, sa buhay ng bawat isa. Alam niyo ba na nung kabataan ako, ang dami ko ng struggles. May tanong din ako na, am I able to finish my studies? Makakapagtapos ba ako? Diba? Makakakuha ba ako ng magandang trabaho? So, fast forward ko na para mas ma-highlight ko
yung season na gusto kong i-share sa inyo. I graduated, nakapagtrabaho ako, nakuha ko yung gusto kong trabaho, nakapagtrabaho ko sa bank, nakakuha ko ng magandang posisyon, diba? I have my relationship, good relationship, hanggang eventually kinasal ako, and I got promoted, and then nagkaroon ako ng 2 daughters, 2 beautiful daughters na reward ng Lord. And then now, teen housewife. And yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi recently, nagkaroon ako ng struggle, no? Kasi sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Diba? Hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Parang nagiging routine na po eh. Parang napabaya. Parang Lord, naiwan na po yata ako. Nakalimutan mo na yata ako. Pero alam nyo ba, the Lord is really good and faithful. Kasi sa paligid ko, nakikita ko talaga yung mga kaibigan ko. They are excelling, di ba? Yung mga ka-work ko na kaibigan ko, napapromote sila, di ba? Nakakapag-travel sila. Samantalang ako, teka, parang nag-aalaga ako ng anak ko the whole time, di ba? And I don't have work. Pero grateful ako sa husband ko kasi sinasalo na lahat. Pero, di ba, parang tumigil na ba yung mundo ko? Parang ganun yung nasa isip ko. And then, alam nyo ba, napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi sabi niya sa akin, kasi recently, the Lord gave us the house. So, parang, oo nga, no? Kung kailan ako walang trabaho, kung kailan hindi ako nag-earn ng pera, pero nun kami nakabili ng bahay. Diba? Parang nire-remind lang ako ng Lord na, anak, hindi naman sa galing mo eh. Hindi naman sa perang pinapasok mo sa pamilya mo. Hindi naman yung kumpanya mo yung magbibigay sa'yo ng bahay. Diba? Kundi ako. Kasi yung kakayahan ko, walang kahit sinong makakapantay ito. Diba? So, dun sa mga panahon na iniisip ko na sa season, kumbaga na malungkot ako, sa season na wala ako, hindi pala ganon. Kasi ang Lord hindi siya nakakalimot sa mga piping dalangin pinag-pray mo sa Kanya years ago pa. May mga panalangin kang nakalimutan mo na, pero siya hindi pa. Yun yung bagay na gusto kong i-encourage sa inyo. Diba? Nagtanim ka, nag-trust ka sa Lord, and in time, when the time is right, the Lord will give it to you. Diba? Kasi pwede naman, kung talagang sa akin lang, pwede naman ako makabili nung nagtatrabaho ako eh. Pero hindi. Kung kailan wala akong trabaho, noon lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. So that's good. So salamat sa Panginoon kasi naranasan ko yon, and gusto ko kayong i-encourage ngayon na again to think of your 3S, no? Seed, season, and security. So ayun lang. Ang pagpalang araw sa inyong lahat, and I hope you enjoy this day. God bless you all.